Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misal ka no? Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Ngayong hapon, Bagong Pilipinas. Kami ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, Patrolman Julius Sam Acad. At ako naman si Alina Joy Sandoval. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Narito ang balitang dapat nyong abangan. ₱5.3 milyong halaga ng cocaine na kumpiska sa mga ngisda sa Cagayan. Top 1 most wanted person arestado sa kasong frustrated murder sa Pangasinan. At dating kasapi ng alyansa ng magbubukid sa gitnang Luzon, nagbalik loob sa San Jose, Tarlac. Narito ang balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Nasamsam ng mga otoridad ang tinatayang 5.3 milyong halaga ng cocaine mula sa isang mangingisda sa bayan ng Claveria, Cagayan. Tinitiyak naman ng mga otoridad na paiigtingin pa ang pagbabantay sa baybayin ng Cagayan upang maiwasan ang pagpasok ng iligal na droga sa bansa. Magbabalita dyan si Patrolwoman Richelle Ledesma. Abot sa 5.3 milyon o higit 1 kilo na hininalang cocaine ang nakumpiska sa isinagawang bypass operation sa Barangay Tagat Sur, Claveria, Cagayan. Dakong alas 11:30 ng umaga noong ika-9 ng Setyembre taong kasalukuyan. Sanib persang Philippine Drug Enforcement Agency Region 2, Claveria Police Station at iba pang unit ng PNP sa pag-aresto kay alias Bong, 43 taong gulang, may asawa, mangingisda at residente ng nasabing bayan. Batay sa investigasyon, ang nasabat na cocaine ay pinaniniwalaang mula sa pakete ng illegal na droga na napadpad sa baybayin ng Claveria. Ngunit hindi ito sinauli o sinuko sa mga otoridad. Ayon sa ulat, mahigit 2 buwan minanmanan ng mga operatibang suspek bago isinagawang bypass operation. Kabilang sa mga nakumpiskang ebidensya, ang 1 kilong bloke na hininalang cocaine na nakabalot sa duct tape at may tatak na coca racing, 249,000 pisong budal money, 1 cellphone, 1 itim na backpack at 1 susi ng tricycle. Mahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang suspect. Samantala, pinuri ni Police Regional Office 2, Regional Director, Police Brigadier General Roy B. Pareña ang matagumpay na operasyon at muling binigyan diin ang determinasyon ng kapulisan at mga katuwang ng ahensya sa kampanya kontra illegal na droga. Dito sa Lambak ng Cagayan, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Ledesma, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Ledesma.
Arestado ng PNP ang isang senior citizen na lalaki na nahaharap sa kasong frustrated murder sa barangay Bitmeknek, Sison, Pangasinan. Ang report mula kay Patrolman Dennis Carinal. Arestado ng mga tauhan ng Sison PNP ang isang top 1 municipal most wanted person sa barangay Bitmeknek, Sison, Pangasinan, habang kinilala ni Police Major Gerbil Relota, hepe ng Sison Municipal Police Station, sa pangalang alias Rico, 70 anyos, residente ng barangay Bitmeknek, Sison, Pangasinan. Dakong alas 6:30 ng gabi ng maristo na sabing akusado sa bisa ng warrant of arrest ng Honorable Edna Lu Carolino E.B. Palmano, presiding judge, Regional Trial Court Branch 48, Ordaneta City, Pangasinan, sa kasong frustrated murder at may rekomendadong piyasang 200,000 pesos. Ang tagumpay ng operasyon ay patunay ng matibay na ugnayan sa pagitan ng mamamayan ng pambansang pulisya para sa isang mahalagang hakbang upang higit pang mapalakas ang kampanya laban sa kriminalidad tungo sa isang mapayapa, ligtas at maunlad na bagong Pilipinas. Mula dito sa Ilocos Region, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Dennis Carinal, alagad ng batas, tagatawid ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Carinal. Isang dating kasapi ng alyansang magbubukid ng Gitnang Luzon ang kusang loob na sumuko sa mga otoridad sa bayan ng San Jose, Tarlac. Magbabalita dyan si Patrolwoman Janice Bulahaw. Isang dating kasapi ng alyansang magbubukid ng Gitnang Luzon ang kusang loob na sumuko sa mga otoridad sa Sitio Taal, Barangay Pau, San Jose, Tarlac. Kinilala ang surrendery na si alias Ka-Eric, 33 taong gulang construction worker, may kinakasama at residente ng nasabing lugar. Siya ay dating miyembro ng AMGL at hindi kabilang sa PSR listahan ng mga teroristang grupo. Sa operasyon na isinagawa ng mga intel operatives ng San Jose MPS ng Tarlac Police Provincial Office, voluntaryong isinuko ni Ka-Eric ang isang improvised shotgun na walang serial number at walang bala. Ayon sa ulat, isinailalim muna sa tactical interview ang surrendery at kalaunan ay pinalaya ring matapos ang proseso. Samantala, ang isinupong baril ay nasa kustodiya na ngayon ng San Jose MPS para sa tamang disposisyon. Pinuri ni Police Brigadier General Ponce Rogelio I. Peñones Jr., Regional Director ng Police Regional Office 3, ang naging hakbang ng surrendery at tiniyak na patuloy ang kanilang operasyon upang mahikayat ang iba pang dating kasapi ng rebeldeng grupo na magbalik loob sa pamahalaan. Mula dito sa Gitnang Luzon, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Janice Bulahaw, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Bulahaw. Mahigit 600,000 pisong halaga ng smuggled na petrolyo ang nasabat ng mga otoridad sa sinagawang operasyon sa Bataraza, Palawan. Yan ang tinutukan ni Patrolwoman Desiree Padilla. Tagumpay na nasabat ng mga otoridad ang tinatayang 600,000 pisong halaga ng smuggled na produktong petrolyo sa kinasang anti-smuggling operation sa karagatang sakop ng Barangay Bono-Bono, Bataraza, Palawan noong 8 ng Setyembre taong kasalukuyan. Sa operasyon na pinangunahan ng 2nd Special Operations Unit, Maritime Group Balabac Special Boat Crew, Rio Tuba Maritime Law Enforcement Team, naaresto ang 2 suspect na nakilala sa alias na Al, 25 taong gulang, boat crew, at Alan, 29 na taong gulang. Nahuli umano ang mga ito sa aktong pagdadala at pagbabiyahe ng mga produktong petrolyong diesel na walang kaukulang permit mula sa mga kinauukulang ahensya. Ayon sa ulat, na-recover mula sa mga suspect ang 200 container ng diesel na may halagang aabot sa 600,000 pesos at isang bangkang dimotor na tinatayang nagkakahalaga ng 300,000 pesos. Dahil dito, sila ay posibleng maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 10863 o Customs Modernization and Tariff Act at Presidential Decree 1865. Ang mga naarestong individual at mga nakumpiskang ebidensya ay dinila sa Balabac Special Boat Crew, Brooks Point Annex para sa kaukulang dokumentasyon at proseso. Isasagawa rin ang inventaryo ng mga nakumpiskang produkto sa harap ng mga kinatawan ng Bureau of Customs Palawan. Patuloy namang pinaigting ng PNP Maritime Group ang kanilang kampanya laban sa smuggling at iba pang iligal na aktibidad sa karagatan upang mapanatili ang seguridad at kaayusan sa bansa.
Alinsunod na rin sa 7-point agenda ni Acting CPNP Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na nakatuon sa pagpapahusay ng operasyon, pagpapatibay ng kampanya kontra kriminalidad, pangangalaga sa kapakanan ng mga pulis, maayos na paggamit ng resources, risk management, at pagpapanumbalik ng tiwala ng publiko sa PNP. Mula dito sa Home of the Police Eco Warriors, Calapan City, Oriental, Mindoro, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Desiree Padilla, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Padilla. Nagsagawa ng send-off ceremony ang Police Regional Office 5 bilang bahagi ng kanilang seguridad at kahandaan para sa Peña Francia Festival 2025 sa Naga City. Magbabalita, Police Corporal Doxy Charis Casasos. Police Director General Nestor C. Babagay Jr., Regional Director ng Police Regional Office 5, ang send-off ceremony ng mga camp-based personnel na ide-deploy para matiyak ang kaligtasan at seguridad ng publiko sa panahon ng Peña Francia Festival 2025. Ang seremonya ay ginanap ngayong araw, Setyembre 11, taong kasalukuyan sa Police Regional Office 5 Grandstand Camp, Brigadier General Simon A. Ola, Legazpi City. May kabuoang 520 na tauhan mula sa Regional Headquarters, Regional Mobile Force Battalion 5, Regional Intelligence Division, Regional Headquarters Support Unit at Regional Support Units ang magpapalaki sa mga tanggapan ng pulisya sa lungsod at probinsya sa isang linggong pagdiriwang. Ipapakalat ang mga ito upang matiyak ang iba't ibang mga gawaing panrelihiyon at pansibiko sa tradisyonal na nakakaakit ng libo-libong mga peregrino, deboto at turista. Sa kanyang mensahe, binigyan diin ni Police Brigadier General Babagay Jr. ang kahalagahan ng profesionalismo, koordinasyon at pagkakaisa sa pagsasagawa ng kanilang mga tungkulin sa isa sa pinakamalaking pagtitipon sa relihiyon sa rehiyon ng Bicol. Ang send-off ceremony ay hudyat ng pagsisimula ng buong plano ng deployment ng Police Regional Office 5 upang magarantiya ang kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng publiko sa panahon ng kapistahan ng Peña Francia. Ang mga tauhan ay itatalaga upang matiyak ang mga prosesyon, parada ng sibiko-militar, mga aktibidad sa fluvial at iba pang mga malalaking pagtitipon upang matiyak ang kaligtasan ng mga deboto at bisita. Sa pagpapalagay ng karagdagang puwersa, tinitiyak ng Police Regional Office 5 sa publiko ang pangako nito sa pagpapanatili ng ligtas, maayos at mapayapang pagdiriwang ng pananampalataya at kultura. Mula dito sa Bicol Region, ako po ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Doxy Charis Casasos, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Corporal Casasos. Nagbigay ng seguridad ang Eastern Police District sa sinagawang Special Joint Price and Supply Monitoring ng Department of Agriculture sa Pasig Mega Market. Yan ang balitang hatid ni Patrolwoman Maylene Laquiwe. Mahigpit ang ginawang seguridad ng mga kapulisan ng Eastern Police District sa pagbisita ng kalihim mula sa Department of Agriculture sa ginanap na Special Joint Pricing and Supply Monitoring dito sa Mutian ng Pasig o mas kilalang Pasig Palengke. Sa pagbisita ng kalihim ng Department of Agriculture or DA na si Attorney Genevieve Guevara, Food Terminal Incorporated Regional Manager Edward Medalla, at Department of Trade and Industry na si Joanna Marie Vida Dios sa Mutian ng Pasig Mega Market, Barangay Malinaw, Pasig City. Buong higpit naman ang isnagawang seguridad ng mga kapulisan ng Eastern Police District sa pangunguna ni Police Colonel Leonard L. Luna, Deputy District Director for Administration at Deputy District Director for Operations Police Colonel Glenn D. Lunogan, District Staff at iba pang mga opisyalis ng EPD at miyembro ng Pasig City Police Station sa pamumuno ni Police Colonel Hendrix B. Mangaldan, Chief of Police. Sa nasabing inspeksyon na matataas na kalihim ng Department of Agriculture, DTI at FTI ay upang matiyak na ang mga pangunahing produkto tulad na lamang ng bigas, karne ng baboy at baka, isda, manok, itlog, dilata at iba pang mahalagang bilihin ay tama at naaayon sa itinakdang regulated na presyo at ito ay dumaan sa tamang kalidad na produkto na dapat na ibinebenta sa merkado nang sa ganun maging patas at ligtas ito sa mga mamimili. Sa amin po, as manininda, ganoon din po sa pagbisita sa palengke namin. Maraming salamat at namomonitor namin nyo din yung price namin at saka yung
quality ng produkto. Siyempre po, nagpapasalamat po para po kahit paano po nakikita po nila yung nangyayari sa palengke po. Hiling ng Eastern Police District sa ating mga kababayan, lalo na sa ating mga mahal na market vendors, na tayo ay sumunod sa batas na itinakda ng Department of Trade and Industry at Department of Agriculture upang hindi po tayo magkaproblema at makapaghanap buhay po tayo ng maayos. Hangad din ng EPD ang kooperasyon ng publiko at i-report ang mga masasaksihang paglabag sa kinauukulan. Nais ng mga kapulisan na tayong lahat ay mamuhay ng patas para sa ikakapayapa at ikakaunlad ng ating komunidad. Mula dito sa Eastern Police District, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Merin Bilocas, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat Patrolwoman Lokyas. Para sa ating weather update, ayon sa Pag-asa, walang low pressure area na minomonitor na posibleng maging bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Samantala, pinapayuhan ng publiko na maging handa sa biglaang pagbabago ng panahon at iwasan ang mga lugar na mababa at madaling bahain sakaling magkaroon ng may malakas na ulan. Tunghayan naman natin ang balita mula sa Visayas. Isang dating kasapi ng Communist Terrorist Group ang kusang loob na sumuko sa mga otoridad sa Barangay Imelda, Mondragon, Northern Samar. Nananawagan ang kapulisan at lokal na pamahalaan sa iba pang natitirang kasapi ng CTG na sundan ang kanyang yapak at piliin ang landas ng kapayapaan. Magbabalita dyan si Patrolwoman Cristel Palafox. Taryong nagbalik loob sa pamahalaan ang isang miyembro ng Communist Terrorist Group sa Barangay Imelda, Mondragon, Northern Samar. Ang pagbabalik loob ay resulta ng matagumpay na panawagan at pagsisikap ng mga tauhan ng 803rd Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 8, kasama ang 1st Northern Samar Provincial Mobile Force Company, 35th Special Action Company, PNP SAF, Mondragon Municipal Police Station, Provincial Intelligence Team Northern Samar, Regional Intelligence Unit 8 at 43rd Infantry Battalion 8 Infantry Division, Philippine Army. Isinuko rin ng nasabing surrendery ang isang unit ng Colt Caliber .45 M1911A1 US Army, isang magasin at 6 na bala. Ang dating miyembro ng CTG ay nasa kustodiya na ng 803rd Maneuver Company, RMFB-8 para sa facilitation ng kanyang pagsasailalim sa programa ng ating gobyerno na Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ICLIP, bago i-turn over sa Northern Samar Police Provincial Office. Ang pagbabalik loob ng nasabing surrendery ay representasyon ng programa ng ating gobyerno sa pagwawakas ng insurhensya at terorismo ay matagumpay na naipapatupad tungo sa pagkamit ng payapa at maunlad na bagong Pilipinas. Mula dito sa Police Regional Office 8, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Palafox, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat Patrolwoman Palafox. Nasamsam ng operatiba ng Iloilo City Police Office ang tinatayang mahigit 200,000 pisong halaga ng hininalang shabu sa kinasang bypass operation sa lungsod ng Iloilo. Nakibalita dyan si Patrolwoman Lynette Sablon. Arestado sa ikinasang drug bypass operation ng City Drug Enforcement Unit ang 2 lalaki sa Barangay Mansaya, Lapus, Iloilo City. Nito lamang 10 ng Setyembre, taong kasalukuyan. Kinilala ang mga suspect na sina alias Yokyok, 38 taong gulang, walang trabaho, at residente ng Barangay Mansaya, Lapus, Iloilo City. At si alias Calvo, 42 taong gulang, isang janitor, at residente ng Zamora, Iloilo City proper. Ang nasabing operasyon ay isinagawa ng City Drug Enforcement Unit sa ilalim ng pamumuno ni Police Captain Rocky Jimeno III, officer in charge. Nakumpiska mula sa mga suspect ang 6 na sachet ng hinalang shabu na may timbang na humigit kumulang 35 gramo at tinatayang nagkakalaga ng 238,000 pesos. Sa ngayon, nasa kusdiya na sila ng pulisya para sa tamang disposisyon at sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165
o Comprehensive Drugs Act of 2002. Patuloy na pinagtitibay ng City Drug Enforcement Unit ang kanilang kampanya laban sa ilegal na droga, alinsunod sa direktiba ng Pro-6 at pamunuan ng PNP upang mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan ng komunidad tungo sa ating bagong Pilipinas. Mula rito sa Western Visayas, ako inyong PNN correspondent, Patrolwoman Lynette Sablon, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Lynette Sablon. Sa patuloy na kampanya ng pulisya kontra iligal na droga at loose firearms, nasamsam ang baril at shabu mula sa isang street-level individual sa isinagawang operasyon ng PNP Cordova, Cebu. Nakatutok dyan si Patrolwoman Judith Nicanor. Nasa kote ng Cordova PNP ang baril at 64,000 na halaga ng hinihinalang shabu mula sa isang street-level individual sa sinagawang bypass operation ng mga otoridad sa Sitio Ilaya, Barangay Ibabo, Cordova, Cebu. Ayon kay Police Major John Caleb Sanchez, Acting Chief of Police ng Cordova Municipal Police Station, Cebu Police Provincial Office, bandang alas 10:30 ng gabi na ikinasana maoperatiba ang bypass operation na nagresulta sa pagka-aresto ng street-level individual na suspect na si Jason, 19 anyos at residente ng nabanggit na lugar. Nakumpiska mula sa suspect ang 6 na pakete ng hinihinalang shabu na may timbang na 9.5 grams at standard yard price na 64,600 pesos, bypass money, isang 9mm caliber, isang magazine at 3 9mm na bala. Kasulukuyang nakapiit sa Cordova MPS ang suspect at kasong paglabag sa Section 5 at 11, Article 2 na Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang kakaharapin nito. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako po si Police Major John Caleb D. Sanchez, pansamantalang hepe ng pulisya ng Cordova MPS. Sa ilalim ng pangangasiwa ni Police Colonel Abubakar Undang Mangilin Jr., ang aming Provincial Director, Cebu Provincial Police Office. Ipinapaabot po namin sa publiko na isang kilalang personalidad na sangkot sa droga ang matagumpay na naaresto sa isinagawang bypass operation ng ating kapulisan dito sa Cordova. Ang matagumpay na operasyon na ito ay patunay ng tuloy-tuloy na pagsusumikap ng Cordova Municipal Police Station sa pangunguna sa laban kontra iligal na droga. Subalit, hindi ito magiging posible kung wala ang suporta at kooperasyon ng mamamayan. Ako po ay nananawagan sa lahat na patuloy tayong magtulungan upang mapigilan at tuluyang masugpo ang pagkalat ng iligal na droga sa ating komunidad. Maging mapagmatsyag at agad na i-report sa kapulisan ng anumang kahinahinalang aktibidad na may kaugnayan sa iligal na droga. Ang inyong kooperasyon ang pinakamahalagang sandata para sa isang malusog, mapayapa at ligtas na Cordova. Ito ay hindi lamang laban ng kapulisan, kundi laban nating lahat. Patuloy ang pagsusumikap ng Cordova PNP na labanan ng problema sa iligal na droga bilang bahagi ng kampanya para sa isang mapayapa at ligtas na komunidad sa ilalim ng bagong Pilipinas. Mula dito sa Central Visayas, ako yung Police News Network Correspondent, Patrolwoman Judith Nicanor, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Nicanor. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Walang takas ang nakatalang top 5 most wanted person matapos itong maaaresto sa Maguindanao del Norte dahil sa paglabag sa Republic Act 7610 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Kasalukuyan nang nasa pangangalaga ng otoridad ang naarestong individual at nakatakdang harapin ang kasong isinampa laban sa kanya. Nagbabalita, Patrolwoman Alibo. Arestado ang isang babaeng tinaguri ang top 5 most wanted person sa kasong paglabag sa Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act sa isinagawang operasyon ng UP-MPS sa Barangay Mirab, UP, Maguindanao del Norte. Nito lang may kasampu ng Setyembre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Captain Fillmore G. Istosani, officer in charge ng UP-MPS, ang suspect na si alias Jonah, 44 anyos na residente ng naturang lugar.
Matagumpay na naisagawa ang operasyon ng pinagsanib puwersa ng UP-MPS, Maguindanao del Norte PPO at 1st Provincial Mobile Force Company 1st Platoon matapos ihain ang warrant of arrest sa suspect para sa paglabag sa Section 10 ng RA 7610 na inisyo ni Honorable Isnaira A. Ibrahim, presiding judge ng RTC Branch 13, 12 Judicial Region, Cotabato City, noong 3 ng Setyembre taong kasalukuyan na may nirekomendang piyansang 120,000 pesos. Ang naarestong suspect ay nasa kustodiya na ng UP-MPS para sa dokumentasyon, booking, procedure at kaukulang disposisyon. Ang ating kapulisan ay patuloy na maglulunsad ng mga operasyon para mahuli ang mga taong may pananagutan sa batas upang mabigyan ng hustisya ang mga naging biktima at higit sa lahat mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng ating komunidad tungo sa minimiti natin na bagong Pilipinas. Mula rito sa riyon ng Bangsamoro, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Judy Ann Alibo, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat Patrolwoman Alibo. Matagumpay na nakumpiska ng pulisya ang mahigit 200,000 pisong halaga ng hininalang shabu sa kinasang bypass operation sa Tagoloan, Misamis Oriental. Patrolwoman Reyna Celestine Sendrijas sa balita. Naaresto ng otoridad ang 204,000 halaga ng shabu sa 3 individual sa isinagawang buy-bust operation sa Barangay Santa Cruz, Taguluan, Misamis Oriental nito lamang 8 ng Setyembre taong kasalukuyan. Ang naturang operasyon ay pinangunahan ng Taguluan Municipal Police Station katuwang ang Misamis Oriental Police Provincial Office. Kinilala ang mga naarestong suspect na sina alias Lulong, 20 anyos, Jelly, 18 anyos at Vince, 23 anyos na pawang residente ng naturang barangay. Nakumpiska sa mga sospek ang 30 gramo ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalagang 204,000 pesos at iba pang mga drug paraphernalia. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Taguluan MPS ang mga sospek at nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang kapulisan ng Rehiyon 10 ay hindi titigil sa pagpapaigting kontra iligal na droga para sa seguridad ng nasasakupang komunidad. Mula dito sa Top Kapisanan sa Cagayan de Oro City, ako yung Police News Network Correspondent, Patrolwoman Reyna Celestine Sendrijas, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sendrijas. Para sa huling balita, arestado ang mag-asawa matapos mahulihan ng hinihinalang shabu at nagkakahalagang mahigit 100,000 piso sa ikinasang buy-bust operation ng mga otoridad sa Compostela, Davao de Oro. Nagbabalita, Patrolwoman June Mary Joy Rupin. Nahuli ng mga otoridad ang mag-asawang kinilala sa alias na Gregorio at Bernadette matapos ang sinagawang search warrant operation na pinangunahan ng mga operatiba ng Provincial Drug Enforcement Unit noong Setyembre 9 sa kanilang tirahan sa Proc 5, Barangay Poblacion, Compostela, Davao de Oro. Sa nasabing operasyon, nakumpiska mula sa mga asawa ang hinihinalang shabu na tinatayang tumitimbang ng humigit kumulang 15 gramo na ayon sa pamantayang presyo ng droga ay nagkakahalaga ng 102,000 pesos. Ang mga suspek ay agad na inaresto at ipinaalam sa kani-kanilang mga karapatang konstitusyonal sa wikang kanilang lubos na nauunawaan. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya na ng Compostela Municipal Police Station ang mga suspek at naharap sa kasong paglabag sa Section 11 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy ang pinaigting ng kampanya ng pamahalaan laban sa iligal na droga at ang pagkakasamsam sa shabu na nagkakahalaga ng mahigit 100,000 piso ay isang malaking hakbang upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa lalawigan ng Davao de Oro. Mula dito sa Police Regional Office 11, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman June Mary Joy Rupin, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Rupin. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pangunguna ni Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, kami ang inyong alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis.
Patrolman Julius Sam Acad. At ako naman si Alina Joy Sandoval. Maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.